So, ang next part na explain natin is yung LCD, which will ought to display yung consumption ng water. So, ito yung LCD natin. It's a 20 by 4 kasi tatlo yung houses. So, water monitoring H1, H2, H3. Yung sa my left side, that is the cubic meter consumption ng tubig. Tapos yung sa my right side, yung dito part, so ito yung price. So it's just yung cubic meter consumption times yung rate per cubic meter. So i-display niya dyan. So meron siyang limit only for 2 decimal places lang siya para hindi tayo magkagulo. Kasi pag dumami yung number of zeros or number of decimal places, baka mag-collide. Pati dito, makokorrupt yung LCD natin. Okay. So, as for the water consumption, kung i-explain natin siya. So, since mahirap na magkaroon tayo ng reading na sa cubic meter, kasi madami yun, gumamit tayo ng super serial. In output natin is meron siyang in cubic meter as well as ml. So, kasi ngayon, hindi natin pwedeng damihan kagad yung tubig na dumadaan up to cubic meter. So, let's start checking the functions of this water flow sensor. Ito yung sensor natin for house 1. Okay, nandyan yung label, makikita natin mamaya. So, for now, lalagyan muna natin to siya ng tubig just for testing. By the way, if mag-i-install kayo, ipapadala naman namin itong hose. So, kuha na lang kayo ng identical dito sa hose na to, which is I think 3/4 ito ng inch yung kanyang diameter. So, lagyan natin ng tubig. And check natin yung reading later. So, medyo konti lang yan. Hindi naabot ng cubic meter. So, makikita natin dito na nagkaroon daw ng 294 ml na dumaan sa number 1, or that is house 1. Kung titingnan mo sa LCD, wala kang makikitang changes. Kasi ang cubic meter is yung equivalent niya is milliliter times 1 million. So, yung 294 milliliter, hindi man lang umabot yun sa 2 decimal places. So, wala kang makikitang number yun. Next function natin is that if sakaling bayad na siya, pwede doon natin i-reset yung value, or let's say yung sa my house 1. You just need to click this button, itong reset button. This for house 1, house 2, and house 3. So, i-press lang natin to siya, long press, mga 1 second. And now the reading is back to 0. Okay. So, i-reset niya yan pabalik sa 0. So, iti-testing din natin yung house 2 and house 3 na water flow sensor. So, this is house 2, if I'm not mistaken. So, gabi na ako nag-test. So, mag-isa na lang ako sa shop. So, check din natin if it's already working. Yung kanyang reading dito. So, makikita natin na meron daw dumaan na 328 ml. I-reset din natin siya gamit itong second button, long press.
you'll see na bumalik siya sa 0. Next, we'll test third hose or itong third water flow sensor, which is house 3. So, lalagyan na natin siya ng tubig. Check natin yung reading. Makikita mo dyan na nasa 268 ml daw. I-reset din natin. At makikita mo na babalik siya sa 0. Okay. So, this project is quite useful. By the way, gumagalaw yung servo kasi nung ginalaw natin ito siya, yung ating hose, kaya nabuhat yung float switch. So, nag-float yung switch kahit hindi tubig, nag-float yung ito. So, na-explain natin ito kanina. Okay. So, pag napuno daw, magiging off siya ulit. Okay. Now, paano yung installation ito ngayon? As for the installation, wala tayong magiging problema kasi napakadali i-install. First things first, yung ating mga wires are already connected. So, kung mag-extend kayo, you just need to cut it up. Tulad ng sinabi ko last video. Tapos, extend mo lang siya sa gitna. The same with all the sensors. Kung install mo to, kailangan mo mahabang wire, putulin mo yan. Tapos, extend sa gitna. So, the same with servo. So, putulin ito, lagyan mo lang ng wires. Be sure na i-solder mo yun siya. Solder and tawag dyan is solder and electrical tape na inaantok natin. So, as for the pins na i-connect natin sa Arduino, wala ka nang ibang i-connect na pin except for this Arduino. So, as for the pins na i-connect natin sa Arduino, nandyan po yung label. Okay. Let's say this one is 6, so ilalagay mo to sa 6. Dito ng lahat ng wires, meron siya ng label lahat, which is already connect na lang sa Arduino. Yung source natin will be power bank. So, ito yung papunta sa mga sensor. Connect natin dito. So, itong Arduino, yung dito. So, tayo ng connector galing dito. Meron tayong extra connector. Papunta. So, your whole system will be powered by that power bank, which is ang output niya, dalawa yung output niya. And, I think that's good for now. Okay. This is a very good project, very useful project for water monitoring. Tapos meron ka pang automated water tank. Tapos meron pa ka pang pag-calculate ng price. Pwede mong i-reset kapag bayaran na. Okay. Ito yung control board mo. You can control the brightness or contrast ng servo. Okay. Thank you very much for watching.